So ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin na buhay? Number 1, prayer proves your faith in God. And number 2, prayer advance you as an overcomer. Sabi sa Luke 11:9-10, "So I say to you, ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who keeps on asking, persistently receives. And he who keeps on seeking, persistently finds. And to him who keeps on knocking persistently, the door will be open." Na-realize ko na ang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-overcome o madalas tayong mabigo sa ilang area ng buhay natin ay dahil ito sa pagsuko natin na manalangin ng tuloy-tuloy. Hindi natin pinapractice yung praying life o persistent praying. Ang ganda nitong amplified translation kasi tignan mo, ang pangako sa atin, if you keep on asking, it will be given to you. If you keep on seeking, you will find. And if you keep on knocking, and the door will be open to you. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang hinihiling mo. Pero kung gusto mo magtagumpay, ang sabi ay, you keep on. Tuloy-tuloy na pananalangin. Ang ibig sabihin ay hindi ka magpapakita ng pagdududa. Hindi ka magpapakita ng pagsasawa. Hindi ka magpapakita ng kawalan ng choice. Sige, manalangin na lang. Ito na lang ang last resort ko eh. Hindi, kaibigan. Ang persistent prayer ay tuloy-tuloy mong ginagawa kasi pinapakita mo sa Diyos na naniniwala ka sa Kanyang pagdinig at pagbubukas ng pinto para sa iyo. Pagpapakita mo ito na may relasyon ka talaga sa Kanya, na ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Yes, humihingi ka sa Kanya, pero dahil ito sa alam mo na ikaw ay anak ng tatay mo sa langit at gusto ng tatay mo sa langit na humingi ka ng humingi sa Kanya. Kaya't ikaw naman bilang anak niya ay masaya ka at matapang na lumalapit sa Kanya. Hindi mo sasabihin, Diyos ng kalangitan at kataas-taasan, dinggin mo ang iyong abang lingkod. Ito ang aking marubdob na kahilingan. Yes, walang masama dito sa panalangin na ito kasi ito ay paggalang mo sa Kanya. Pero wag mo kalimutan na siya ay hindi malayong Diyos kung hindi ikaw ay anak niya. Meron na kayong relasyon na dalawa. Tay, ama ko, gusto ko po kayong makausap. Gusto po kitang makasama. Gusto po kitang marinig. Ano po ang gusto niyo sabihin at makikinig po ako. Siya nga po pala, tay. Mahirap po ang kalagayan namin ngayon sa opisina kasi nag-back out po yung malaking client namin. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng iba pang client. Alam mo, kaibigan, kapag mas pinoperso mo ang relationship mo sa Kanya, kaysa sa iyong hinihingi, ay mas lalo siya matutuwa sa iyo. Bakit? Kasi mas mahal mo siya kaysa sa hinihingi mo. Hindi ka lumalapit sa Kanya dahil lang sa hinihingi mo. Kung hindi lumalapit ka sa Kanya kasi gusto mong palaguin ang relasyon mo sa Kanya. Parang sinasabi mo sa Kanya na, Lord, di ko kayang mabuhay ng isang araw kung hindi kita kasama at kausap. Mahal na mahal po kita. Kaibigan, ito yung praying life na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Praying life will advance you as overcomer. Kalimitan kaya tayo nabibigo ay humihinto tayo ng panalangin bago pa man ibigay ng Diyos ang ating kahilingan. Sumusuko na tayo agad. Maaring sinasabi mo, di ba ayaw ng Diyos na paulit-ulit na panalangin? Kaibigan, ang itinuturo ng Diyos ay persistent prayer at hindi repetitious prayer. Sabi sa Mateo 6:7, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ibigan, ang sinasabi dito ng Panginoong Yesus ay huwag mo gamitin ang repetitious prayer. Ito yung pananalangin na walang kabuluhan, memorized prayer na paulit-ulit lang. Hindi galing sa puso o hindi galing sa isang kopya na paulit-ulit mo na lang sinasambit. At parang ang tingin mo sa Kanya ay formula para sagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Dapat 10 ulit ng Ama namin, tapos 5 ganitong panalangin, tapos 3 ganyang prayer. Kaibigan, ang tawag dito ay repetitious prayer. At gawa ito ng mga hentil. Yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, pero ikaw, meron ka ng relasyon sa Diyos.
Simula nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak na niya. Kaya ang panalangin mo dapat ay persistent prayer. Na ang panalangin mo ay nag-uugat sa relasyon mo sa Diyos. Kaya nga sabi sa James 5:16, ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Kaibigan, gusto mo bang maging overcomer? Gusto mo bang makagawa ng malalaking bagay? Ang sabi dyan ay kailangan mo ng mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid. Now, sino ba ang mga taong matuwid? Ito yung mga taong nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus. Sila ay pinatawad at ibinilang na matuwid ng Diyos. Ang tawag dito ay imputed righteousness. Positionally ay matuwid na tayo sa paningin ng Diyos. Kaya lang, ang pinag-uusapan dito sa talata ay practical righteousness at hindi imputed righteousness. Ang ibig sabihin ay matapos kang maging matuwid positionally sa harap ng Diyos, ay kailangan mo naman itong isabuhay practically. I-apply mo ang pagiging matuwid sa practical na paraan, gaya ng tuloy-tuloy na pakikipag-usap mo sa Diyos. Inuuna mong hanapin ang kalooban niya at ginagawa mo ito sa buhay mo. At kapag ganito ang iyong kalagayang espiritual, ay ang sabi sa talata ay mabisa ang iyong panalangin at malaki ang magagawa nito. Ikaw ay magiging overcomer. Ang pagkakaroon mo ng mapanalangining buhay ay magbibigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga challenges, pagsubok, kahirapan, karamdaman, kalungkutan at iba pa. Now, ang tanong, bakit ba natin kailangan maging overcomer? Kasi hahanapan tayo ng Panginoong Yesus ng bunga. Naalala ko yung kwento sa Bible na nagugutom ang Panginoong Yesus at pinuntahan niya ang isang fig tree dahil kukuha sana siya ng bunga upang makakain. Kaya lang, pagtingin niya sa puno ay wala itong bunga. Kaya tignan mo kung anong sabi niya. Mark 11:12-14. Kinabukasan nang pabalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon na lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala na makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad at iyon nga ang nangyari. Nalanta at natuyo ang puno ng igos. Alam mo kaibigan, na-realize ko ang Panginoong Yesus ay hindi tumatanggap ng excuse. Hindi pwedeng sabihin ng puno ng igos na hindi pa naman panahon ng bunga ngayon, Lord. Oo nga, pero kahit paano ay meron na dapat itong maliliit na buds at maliliit na bunga para pagdating ng araw ay pwede na i-harvest. Pero yung puno ng igos na ito ay walang sign ng pamumunga. Kaya kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili, kung may umuusbong na bambunga sa iyong ugali at sa mga kaluluwa na nadadala mo sa Panginoong Yesus, kung wala pa, ay maaaring wala kang buhay na pakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Ang panalangin mo ay matamlay, on and off. Ang panalangin mo ay maaaring formality lang. Kaibigan, darating ang araw ay hahanapan ka ng bunga. At pag dumating yung time na yon, ay wala ng second chance. Sabi sa talata, ay wala nang makakain pa ng iyong bunga. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na sige, di bali, next time ay magbunga ka na ha. Hindi. Kaya kaibigan, wag mo isiping hindi naman ako puno ng igos kaya ligtas ako. Mali kaibigan. Ang parable na ito ay hindi patungkol sa puno ng igos o hindi patungkol sa ating iglesia at mga alagad ng Panginoong Yesus. Anong ibig ko sabihin? Sabi sa verse 12 ay nakaramdam ng gutom ang Panginoong Yesus. Na-realize ko na ang Panginoong Yesus ay nagugutom sa pamamagitan ng mga taong naliligaw at mga taong nangangailangan. Sabi sa Mateo 25:35-40, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at ang aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Alam mo, na-realize ko na kapag merong isa sa atin ang nagugutom, ay nagugutom din ang Panginoong Yesus. At ang hinahanap ng Panginoong Yesus ay ang bunga natin ng mabubuting gawa
pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapatiran upang pawiin ang kanilang kagutuman. Kaya imagine mo sa verse 13, kung ipaparaphrase ko ito, sasabihin ko, nakita niya sa di kalayuan ng isang church o ang isang Kristiyano, nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ay naghahanap ng bunga. In fact, sa Revelation chapter 2 at 3 ay makikita natin doon na inaasahan ng Panginoong Yesus ang bunga ng 7 churches na nakasulat doon. Ang churches na ito ay nire-represent ang bawat isang iglesia at mananampalataya. Sa church sa Ephesus ay hinanapan ito ng bunga ng pagmamahal. Sabi ng Panginoong Yesus sa Revelation 2:4, "Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una." Sa church ng Smyrna ay hinahanapan ito ng bunga ng faithfulness. Sabi sa Revelation 2:10, "Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay." Sa church ng Laodicea ay hinanapan din ito ng bunga. Revelation 3:15-16, "Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita." Kaibigan, importante na magkaroon ka ng bunga, na maging overcomer ka sa iyong takot, pagdududa, kawalan ng pananampalataya, pride at selfish agenda. Pero hindi mo ito magagawa kung hindi ka nakakonect sa Diyos sa pamamagitan ng iyong tuloy-tuloy na pananalangin. Sabi sa John 15:5, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Kaibigan, nakakonect ka ba sa Panginoong Yesus? Meron ka bang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya? Tuloy-tuloy ba ang pagpapasakop mo sa Kanya? Kasi kung hiwalay ka sa Kanya, ay ang sabi sa talata, ay wala kayong magagawa. Kaya kaibigan, simulan mong tuloy-tuloy na manalangin. Be persistent. Wag mo aalisin ang focus mo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Samuel Chadwick, "The one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray." Naalala ko yung kwento sa Exodus 17 na yung mga Amalekita ay lumusob at inatake yung mga Israelita. Kaya sabi ni Moses, "Joshua, labanan mo sila. Tapos ako naman pupunta ako sa bundok. Dala ko yung aking tungkod." Ang ibig sabihin ay habang nakikipaglaban sila Joshua physically, ay nakikipaglaban si Moses sa puwersa ng diablo spiritually. Ang sabi sa Bible ay habang nakataas ang kamay ni Moses na hawak-hawak ang kanyang tungkod, ay nananalo sila. Pero pag nakababa na ang kanyang tungkod, syempre napapagod siya, ay natatalo sila. Sabi sa Exodus 17:12, "Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita." Kaibigan, nanalo sila Joshua dahil naging persistent sila Moses sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Narealize ko na kung gusto mong manalo, magkaroon ng victory sa iyong buhay, huwag ka titigil ng pananalangin. Huwag mo ibababa ang iyong tungkod. The moment na huminto ka, ay ito na ang pagbagsak mo. The moment na lumayo ka sa Diyos, ay ito na ang simula ng paghina mo. Kaibigan, prayer will advance you as an overcomer. Kaya si Moses, matapos silang manalo sa laban, ay gumawa ng altar at nilagay niya rito na "The Lord is my banner." Kaibigan, kapag lumaban ka sa ilalim ng watawat ng Diyos, ay mananalo ka. Kaya huwag kang hihiwalay sa Kanya. Sa araw-araw ay panatilihin mo ang communication mo sa Kanya. Isama mo siya sa iyong buhay. Huwag mo siyang isasantabi. Huwag mo siyang iiwan sa bahay pagkatapos ng iyong quiet time. Kung hindi, kasama mo pa rin siya kahit saan ka pumunta at kahit anong ginagawa mo. At kapag ginagawa mo ito, ikaw ay magtatagumpay.